pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan. RMN, ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide ngayong umaga. Dangerous Drugs Board Chief Bebot Villar nauna-unahang lumantad sa mga biktima ng palpak na stem cell treatment sa bansa. Formal na reklamo isinampa. Pangangasiwa sa mga bahay kalinga at polo offices hihigpitan ng Department of Labor and Employment. Pangamba sa epekto ng supply ng langis sa bansa dahil sa kaguluhan sa Egypt, pinawi ng Malacanang. Travel advisory ng Canada at Australia sa Pilipinas. Normal lamang ayon sa Malacanang. Seguridad ng mga dayuhan sa bansa tiniyak. Balitang negosyo, mga dayuhang turista na bumibisita sa bansa sa unang 5 buwan, umabot na sa mahigit 2 milyon. At sa bayong dagat, patay sa Middle East Respiratory Syndrome virus, umabot na sa 43. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes na ngayon, 5 sa buwan ng Hulyo 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo po live sa DXPR 603 RMN Pagadian, DYHB 747 RMN Bacolod, DXDR 981 RMN Dipolog, at sa DXDC 621 RMN Davao. Live international pa rin via www.rmnnews.com, WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan. Formal nang nagsampa ng reklamo sa Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group si Dangerous Drugs Board Chief Antonio Villar laban sa nasa likod ng umano'y illegal na stem cell procedure na isinagawa sa kanya nung nakarang taon sa isang 5-star hotel sa Mandaluyong. Kasama sa pinasinampahan ng kaso ang isang German at Thai doctor, gayon din ang isang Thai nurse at ahenteng Pinay. Ayon sa CIDG, nakalabas na ng bansa ang doktor na German pero narito pa sa Pilipinas ang asawa nitong Pinay na posible ring masampahan ng kaso. Nabatid na sa halip na makatulong ay lalo pang lumala ang kondisyon ng kalusugan ni Villar matapos sumailalim sa stem cell procedure. Samantala pinag-aaralan na ng Philippine National Police o Philippine Medical Association naman kung isasama sa reklamo ang 5-star hotel kung saan ginawa ang stem cell procedure. Unang nagpaalala ang Philippine Medical Association na ang stem cell na galing mismo sa pasyente ang pinahihintulutan ng Department of Health. Dapat din tiyaking lisensyado ang stem cell doctor at sa mga ospital at pasilidad lang na accredited ng DOH dapat isinasagawa ang naturang procedure. Mas maghigpit ang Department of Labor and Employment sa pangasiwa sa mga bahay kalinga at maging sa Philippine Overseas Labor Offices o tinatawag na POLO sa iba't ibang bansa. Kasunod rito ng nabunyag na Sex per Flight Scheme sa Middle East. Ayon kay DOLE Secretary Rosalinda Baldos, ang mga polo at bahay kalinga ay dapat pong magsilbing tahanan ng mga OFW at dapat na tumatalima sa mataas na antas ng pagiging profesional na pangunahing hinihingian ng saklolo. Sa ilalim ng Administrative Order Number 262, ipinagbabawal na bigyan ng trabaho, full-time man o part-time, ang mga OFW na sa kustodiya na ng bahay kalinga. Hindi yan dapat napayagan ang mga nasabing OFW na gumanap ng tagalinis sa maimbahada at polo. Tanging ang babaeng center supervisor ang papayagan lamang na tumira sa bahay kalinga. Pero ang mga kaanak po ng center supervisor ay hindi umano papayagang manatili rin doon. Lahat umano ng mga kahilingan para sa repatriation ticket ay dapat aprobahan ng polo. RMN Flash Report. RMN Flash
Flash Report. Iyandan po muna natin itong flash report natin ni Silvestre Labay. Silvestre? Binuot at kinadyak ng mga armadong lalaki ang sasakyan ng Mitsubishi Adventure sakay ang dalawang bata na estudyante, may edad na 11 years old at high school na 15 to 16 years old, kung saan ang driver nitong si Cirilo Villa Jr., 38 anyos, driver ng Adventure ay sinangay ng armadong lalaki si Cirilo. Cirilo, ikaw hinarang dito sa Regalado, tapos anong ginawa sa'yo? Inawa kayo yung dalawa kong kamay tapos yung damit ko. Nagpipiglas na ako. Hanggang yung tumakbo ko, nadapa pa ako ron sa may gilid. Yung dalawang bata, dalawa, kinuha. Sakay dun sa Adventure. Dinala na. Ang Adventure ay plakang Charlie Juliet Kilo 141. Ito yung kinamando ng armadong lalaki na sakay na Montero kulay puti na naplakahan nila, pero hindi pa binabanggit na sa gwardiya pa yung plaka nito. Nagsasagawa na ng palang operation ang mga kagawad ng Station 5. Silvestre, yung dalawang bata, magkapatid yon? Magkapatid siguro itong magkapatid na nasa Adventure na kinumander ng 5 armadong lalaki sakay ng Montero White, no, na binangga muna sila. Pagkabangga ay tinutukan ng baril yung driver, family driver, at kinumander yung Mitsubishi Adventure kulay green sakay yung dalawang bata na papasok sana sa eskwela. Eksaktong lugar ng pinangyarihan? Sa Regalado Avenue, sa Commonwealth Hospital, beside lang ng Oriental Market dito sa lungsod ng Quezon. Saan pumapasok yung dalawang bata? Sa Mother Carmen School. Sa Mother Carmen School, ito'y elementary at yung isa naman daw ay high school student. So, tangay na ng armado. Ulitin ko, yung Mitsubishi na kinumander ng 5 armado, kulay berde, na may plakang Charlie Juliet Kilo 141. Kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Radyo mo, Flash Report. Mga kasamay Pinawi ho ng Malacanang, ang mga pangambang maapektuhan ang supply ng lagi sa bansa kasunod ng pagpapatalsik ng Egyptian Army kay President Mohamed Morsi. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lecerda na palagi namang may sapat na inventory ng langis ang Pilipinas bilang paghahanda sa mga emergency situation. Binanggit pa ng kalihim na sumusunod ang presyo ng langis alinsunod ho sa presyuhan ng Singapore. Kasabay nito, wala namang balak ang Pilipinas na pauwi ng mga embassy personnel sa Cairo at prioridad ang seguridad ng halos 7,000 mga OFWs doon. Tumanggi naman ang Malacanang na magbigay ng komento sa coup d'etat at ayaw makisama sa agam-agam rito ng United Nations. Mga Pinoy mga kasama doon ho sa Egypt, inalerto sa posibleng evacuation. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Pinaghahanda ng Philippine Embassy sa Cairo ang mga Pilipino sa Egypt para sa posibleng evacuation. Kasunod ito ng pagdedeklara ng Department of Foreign Affairs ng Alert Level 1 sa mga Pinoy sa nasabing bansa matapos mapatalsik sa pwesto ng militar ang Pangulo ng Egypt. Sa ngayon, nakaantabay ang Philippine Embassy sa development sa sitwasyon doon. Patuloy din na pinadidistansya ang mga Pinoy sa mga lugar kung saan may mga nagaganap na kilos protesta. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Itinaso ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 1 sa Egypt matapos magkaroon ng coup d'etat laban kay Egyptian President Mohamed Morsi. Payo ng DFA sa mga Pinoy sa Egypt, iwasan mo nang lumabas sa bahay at maging alerto lagi. Ayon kay Foreign Assistant Secretary Raul Hernandez, patuloy na nakabantay ang embahada sa Cairo sa mga developments ng sitwasyon para na rin sa kaligtasan ng mga Pilipino doon. Nabatid na halos 7,000 Pinoy ang nakabase sa Egypt. Ikitang masama Malacanang sa pagpapalabas po ng Australia at Canada ng travel advisory sa pagpunta sa Pilipinas, partikular sa Mindanao. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lecerda, normal lamang ito na gawin ng bawat gobyerno para sa kanilang mga mamamayan sa ibang bansa. Kasabay niyan, tiniyak ni Lecerda ang seguridad ng mga mamamayan ng Australia at Canada na narito naman sa Pilipinas. Makakaasahan niya Australia at Canada na kasama ang kanilang mamamayan sa poprotektahan ng gobyerno mula sa anumang karahasan. Sinabi niyang maunawaan naman nila na sabing travel advisory bilang bahagi ng precautionary measures ng mga foreign government. RMN Nationwide Report.
Mahigit 100 biktima ng human trafficking na iligtas sa lungsod ng Zamboanga. Kasama natin sa Balita Live mula doon, Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Umabot sa 129 na biktima ng human trafficking ang narescue ng pinagsalib na puwersa ng Sea-Based Anti-Trafficking Task Force na kinabibilangan ng PNP at Philippine Coast Guard sa magkahiwalay na daungan dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa Philippine Coast Guard, sakay ng barkong MV Ever Queen Emilia at MV Lady Mary Joy ang mga biktima at paalis na umano sana ito papuntang bansang Malaysia nang ma-intercept ng otoridad. Sa panayam ng RMN Zamboanga sa ilang mga biktima, sinabi ng mga ito na pinangakuan umano sila ng trabaho sa ibang bansa ng kanilang recruiter at sa kagustuhan guminhawa ang buhay. Hindi na umano sila nagdalawang isip pa para sumama dito, pero hindi umano nila alam na ito'y illegal. Karamihan sa mga biktima ay nagmula pa sa Davao, Bohol, Cebu, Cagayan City at Zamboanga, Sibugay. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa ng DSWD Zamboanga ang mga biktima at inihanda na rin ang nabanggit na ahensya ang pagpapauwi nito sa kanilang mga lugar. Kasama mo sa DXRZ, RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Isang barangay naman sa Iloilo, sinalanta ng Ipo-Ipo. Kasama natin sa Balita Live, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Isang ipo-ipong sumalanta sa barangay Aspera, Sara, sa lalawigan ng Iloilo kahapon ng takip silim. Ayon kay Joylyn Bermudo, residente na nasabing lugar, na sumalantang napakalakas na ipo-ipo sa kanilang barangay na sinunda naman ng pag-ulan. Ayon sa kanya, may mga bubong na linipad, mga bahay na winasak at may mga punong pinahigang nasabing ipo-ipo. Napagalaman na 3 slid rin sa Sara National High School ang bahagyang nasira. Wala namang nai-report na nasaktan at patuloy pang inaalam ang kabuuang damage na dala ng dadala ng sumalantang ipo-ipo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Balik dito sa Metro Manila, ang DOLE pinalalapit ho ng palasyo sa Kongreso sa pag-amyenda sa Kasambahay Law. Kasama natin sa Balita, Leo de Guzman. RMN Report. Hinimok ng Palasyo ng Malacanang ang Department of Labor and Employment na lumapit sa Kongreso sakaling gusto nilang amyendahan ang Kasambahay Law. Matatandaan kasi na sinabi na ng DOLE na nagreklamo ang mga employers dahil hindi sila makakomply o makasunod sa batas dahil retroactive ang pagbabayad sa contributions sa SSS ng mga kasambahay. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, kung lalapit si Labor Secretary Rosalinda Baldo sa Kongreso ay iko-konsidera nila ito. Pero nilinaw naman nila siya na ang pagbabayad ng SSS sa mga kasambahay ay matagal ng batas. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Balik tayo sa probinsya, may mga kaso po ng chikungunya virus, yung naitala dyan sa Northern Mindanao. Kasama natin sa Balita Live si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Natala ng Department of Health Region 10 ang chikungunya virus sa Northern Mindanao. Ayon sa DOH-10, ang chikungunya virus ay isang viral disease na natatransmit sa tao sa pamamagitan ng kagat ng isang infected mosquitoes na siyang parehong carrier din ng sakit ng dengue. Ayon sa Regional Epidemiology Surveillance and Disaster Response Unit ng DOH-10, na napala ang 4 na kaso nito sa Misamis Oriental, 3 sa Camiguin, 2 sa Bukidnon at Misamis Occidental. Sinabi pa na nasabing virus ay hindi pa naman alarming at hindi rin umano ito nakamamatay. Ilang simptoma ng sakit ay paglalagnat at sakit sa kasukasuan, sakit ng ulo at rashes. Wala pa rin umanong vaccine o antiviral treatment laban sa nasabing virus. Dahil dito, pinayuhan ng DOH ang publiko na mag-ingat at pigilan ang paglaganap ng virus. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Panahon. Patuloy pa rin na nakakaapekto ho sa ilang bahagi ng Luzon ang low pressure area na namataan sa layong 270 kilometers kanluran ng Calapan Oriental, Mindoro. Magamat malit lamang mo ang tsansa na maging bagyo, yan naman po ay nakapalo pa rin sa Intertropical Convergence Zone. Ay dadala ho ang low pressure area na yan na mahina hanggang sa malakas na pag-ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Palawan, Visayas at Mindanao. Ang tinatayagwat ng temperatura ngayong araw nasa 25 hanggang 33 degrees Celsius. RMN News. Kasama, pumalo po sa may 2
milyon ang bilang ho ng mga dayuhang turista sa bansa sa unang 5 buwan ng taon. Ayon kay Tourism Secretary Ramon Jimenez, simula Enero hanggang Mayo umabot ito sa 2.011 milyon, mas mataas ang 10.54% kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Kinumpirma rin ang kalihim na ito ang unang pagkataon sa kasaysayan ng Pilipinas na umabot sa 2 milyon ang bilang ng mga turista sa loob po ng unang 5 buwan ng taon. Nilinaw niya sa buwan pa lamang ng Mayo, umabot na sa 12.47% ay tinaas sa bilang ng mga bumibisita sa Pilipinas, kung saan mula sa dating 321,920 pumalo ito sa 362,062. At dahil dito ay lumaki ang tiwala ng DOT na maabot nila ang kanilang target na 10 milyong tourist arrival sa taong 2016. RMN News Abroad. Umabot sa 43 ang kumpirmadong namatay sa Middle East dahil sa respiratory syndrome virus. Kumakalat ho sa buong mundo yan. Sa ulat ng WHO, yung World Health Organization, pinakuling na italang namatay ang isang Qatari national na lalaki sa isang ospital sa London. Kamakailan lamang nagbiyahe yung 49 anyos na Qatari national sa Saudi Arabia, kung saan naitala ang karamihan sa mga naapektuhan ng virus. Ang MERS ay kabilang ho sa coronavirus family, kung saan nagdudulot ito ng Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Ilan sa mga kaso ng MERS ay naitala sa France, Germany, Italy, Tunisia at Britain, kung saan karamihan sa mga pasyente nito ay nanggaling Middle East. Samantala sa Egypt, matapos maaresto si President Mohamed Morsi, inaresto din ng security forces yung mga leader ng Muslim Brotherhood na kilalang partido ni Morsi. Sa report, kabilang sa mga hinuli ay ang Muslim Brotherhood Supreme Guide na si Mohamed Badi. Ang nasabing Islamist group ang tinuturong nasa likod ng pagpatay sa mga rallies na doon. Kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayong Biyernes, July 5 na tayo, 2013. Sa mga taga Zamboanga, susunod na po dyan sila kasama Joel Sanson at Hermie Ventura sa RMN News Diretso, Balitang Zamboanga sa DXRC 900. Binabati natin ng congrats and good luck kasamang Cardo Richard Villaronte na ngayon nasa Malay-Balay na, galing Dipolog. Congratulations sa iyong paghawak dyan sa RMN Malay-Balay. Panoorin nyo naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, type lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras na hatid ng PhilHealth ay tatak alas 7:18 ng umaga. RMN. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang rin ba? Kung kayo ay kabilang sa